Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang kumbay libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Feeling mo ba wala nang katapusan yung nararanasan mong problema? Diba? Halimbawa, nasa hospital ka, nagpapagaling ka, paulit-ulit na lang na check-up, na tila ba wala ng katapusan. Yung mga hinahamon mong mga mabibigat na problema sa hinaharap, no? Yung mga dinaranas mong pasakit, yung mga pinagdadaanan mong feeling mo ay wala ng katapusan. Pinanghihinaan ka ng loob at nawawalan ka na ng pag-asa. Yung mga sakripisyo po natin yan, yung mga yan, no? Hindi po yan nasasayang. Sabi sa Roma, chapter 8, verse 18, para sa akin, sabi ni San Pablo, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi mayahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. So yun na, malino po ang sinasabi ni San Pablo na yung mga dinaranas natin nito ay malayo pa, no, sa ating pupuntahan. Yung present na suffering, yung mga present na challenges natin sa buhay, yung mga matitinding hinaharap natin, yung bigat o hirap ng ating mga nararanasan ay balang araw ay mawawala din yan at matatapos din. Dahil sabi nga ni San Pablo, nung time na sinusulat niya nga po itong mabuting balita ito, siya pinipersecute, no? Inahabol siya, nagugutom siya, kinukulong siya nang walang dahilan, nilalatay siya, at marami pang mga pagsubok na kanyang dinaanan nung kanyang kapanahunan, pero hindi po siya sumuko dahil alam niya ang kapalit ng lahat ng mga sakripisyo dito sa mundong ibabaw na ito ay buhay na walang hanggan. So kumbaga, yun na po ang goal natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin, huwag nating ipagpalit, no? Huwag nating ipagpalit sa mga masasamang paraan, mga masasawang gawain, mga hindi ka nais-nais na gawain dito sa mundo para lang sa hinaharap, no? Para lang tayo mabuhay o para lang tayo makapagyabang sa lipunan. Minsan ganun po, no? Lalo na ngayon sa panahon ng social media. Marami kang nakikita dyan, lagi nag-abroad, nakakabili ng mga sasakyan, ng mga property, may mga negosyo. Minsan yung iba din naman totoo. Pinapakita lang nila. Meron naman totoo, siyempre. Pero yung iba doon, pawang pakitang tao lang. Kaya kahit gumawa sila ng illegal na paraan, no, makagarabyado ng tao, mayaapakan, ihilahin sa baba, para lang sila ay umangat sa kanilang buhay. Di ba? Marami pong ganyan. Kaya ginagawa nila yan para talikuran ang Diyos. So yan po ang wag nating gawin, no? Sikapin po natin na lahat ng halos sa ginagawa natin ay mabuti. Hindi man perfecto, pero majority, no, ng ating nagagawa. At yung mga luha natin sa panahon ngayon o sa ating buhay habang nandito pa tayo sa mundo, yung mga luha, sakit, problema, stress, ang lahat po yan ay pag dumaranas tayo ay baka may niluluto ng magandang sitwasyon ang ating Diyos, no? So ang pinakamaganda dyan, yung mga nararanasan po natin yan, mga problema sa buhay, ay ihalay po natin lahat sa Diyos. Lagi po tayong kumapit sa Kanya, lagi tayong magsimba, laging magdasal, at laging magpasalamat sa Diyos na kahit ano pa mang mangyari sa ating pang-araw-araw na buhay, magkaroon man ng problema o wala, mabigat man yan o magaan, pasalamat tayo. Dahil alam po natin na hindi tayo pababayaan ni Lord. No, hindi tayo iiwan at pababayaan dahil siya na mismo ang nagsabi niya. Dahil habang nandito tayo sa mundo, hindi po titigil o lagi po nandiyan ang problema. Kakakibat na po ng ating physical na buhay dito sa mundong ibabaw.
Kaya ang tanging paraan no, para mapaglabanan yan, para lumakas tayo, yung pananampalataya po natin sa Diyos. Yan po ang tanging panlaban natin. Yung mga salita ng Diyos na kailangan araw-araw nakakabasa tayo. Kagaya pong ginagawa natin na araw-araw, no, nag-share tayo ng mabuting balita. Kahit mga Bible verse lang po sa Facebook, i-share nyo po. Para yung mga tao nakakabasa nito, baka sa panahon ito, di ba, nawawalan na talaga siya ng pag-asa, wawakasan ng kanyang buhay. Baka may isalba mo pa. Dahil sa pag-share mo ng mabuting balita, ay lumakas ang loob, lumakas ang pananampalataya, at kumapit sa Diyos, imbes na kumapit sa patuloy. Kaya po ang ating laging ilagay sa ating puso at isipan, lahat ng suffering na nararanasan natin ngayon, lahat ng problema, hindi po yan masasayang. Bagkus lalo pa dapat nating lalimin, no, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog, may problema sa pamilya, financial, at physical o sakit, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Jesus, ay tiyak ko yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin dumaranas po ng mabigat na problema sa kanyang kalusugan. At lahat po ng nanonood sa aking vlog na may karamdaman, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nahihirapan dahil sa kanilang nararanasang pagsubok, ipuhin niyo po ang kanilang puso, ang kanilang pananampalataya na lalong kumapit sa iyo at manampalataya po. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam, pinoproblema pa, Lord, kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito inihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen and Amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama ng Lord Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.